Alright, bigyan natin ng pansin itong katatapos lamang na game number 2 sa pagitan ng San Miguel Beermen at TNT Tropang 5G. Let's go! Game results po muna tayo mga kabayan. Panalo po ang San Miguel Beermen 111, TNT Tropang 5G 92 sa kanilang serye. Okay? Game 2 po yan. At tabla na po ang serye 1-1. At ayan. So nakabawi po ang San Miguel Beermen over the TNT Tropang 5G. Ang ating best player tungkol dito or best player sa game na to, walang iba kundi itong Celedonio, si Don Trolliano mga kababayan, with 22 points, 4 rebounds and 6 out of 8 from the field. Okay. So a stellar performance by Don Trolliano. Nagpasabog na naman ng puntos itong si Don Trolliano. Alright. Okay, tingnan muna natin itong mga numbers, mga statistics. Ano ba ang mga nag-transpire na pangyayari dyan sa game number 2 na yan? Okay, katulad ng ating naalalaman na, puntusan 111 to 92. Panalo po ang San Miguel Beermen. At sa field goal, malamang kung panalo ka, marami ka rin naibubuslo na mga baskets, So sa San Miguel 55.7, lakayan nga natin 55.7 sa field goal percentage as to 35.2 lang sa TNT. Okay, kung makikita niyo puro puro kulay blue. Yan. Karamihan San Miguel ang ang lamang. Okay? Okay, pagpatuloy natin. Ito ang aking sinasabi na mula pa noong una. Okay, when you control the boards, control the rebounds, you control the game. Alright? So it's all about the rebounding, the ball recovery. Okay? 50 rebounds, total rebounds for San Miguel, 35 lang para sa TNT. Okay? When you speak about offensive rebounds, 13 offensive rebounds. Okay? 12 sa TNT. Okay, close. Pero ang true story about that is when San Miguel always gets the offensive rebounds, nako-convert nila into points. Magkano? Ilan ang diferensya? -17 po ang TNT. Okay? 19 ang San Miguel, 2 points lang ang TNT. Isa yan sa mga dapat na tignan na concerns or departments ng coaching staff ng TNT. Okay? Para naman sila makabawi dito sa San Miguel Beermen. Okay? Now, when it comes to turnovers, okay? Well, hindi masyadong malayo. Okay? Both teams had their share of their turnovers at nagka-cancel out lang sila. But the main difference here is yung pag-convert ng points into points of yung pag-convert ng turnovers into points. Mas marami pa rin ang San Miguel, 32 as to only 22 for TNT. Okay? So plus 10 ang San Miguel. Okay? Kaya naman ang naging source ng puntusan ng San Miguel, again, eto. Okay? Kailangan pakontiin, i-lessen or i-decrease ng TNT itong puntos ng second chance points ng San Miguel at saka itong points of turnovers. Okay? First of all, syempre i-limit mo muna yung turnovers mo para walang possession na mapunta doon sa kalaban, So, yan ang dapat gawin ng kampo ni Coach Chot Reyes. And last but not the least, itong points in the paint. Of course, dinodomina yan. Well, last meeting, yung first game, dinomina ng TNT ang inside points at saka yung rebounds. Okay, medyo nagkabaliktad na ng kapalaran ngayon. Okay? Hindi lang sa rebounds, pati sa points in the paint or sa inside points. So, 52 to 26 mga kababayan. Game 3 scheduled on Sunday. Okay? That is January 25.
mga kababayan. Alas 7:30 pa rin po ng gabi. Yan po ay gaganapin hindi na po muna sa Inares Antipolo. Balik tayo sa MOA sa Pasay City. SM MOA Mall of Asia Arena, mga kababayan. Sa mga manonood ng live. Game 3 po yan, mga kababayan. At balita kay Roger Pogoy. Si Roger Pogoy, si RR Pogoy sa mga TNT fans, malamang siya po ay maglalaro sa Game 4 or Game 5. Okay? Pero siguro manage ang minutes niya. Okay? Tapos aabangan din natin sa San Miguel naman, napilok itong si Rodney Brondial. So aabangan natin kung ano ba mga development dito sa mga injuries in both camps sa kay RR Pogoy tsaka kay Rodney Brondial, mga kababayan. Samantala, hanggang dito lang naman po muna ang ating mga updates tungkol dito sa PBA Philippine Cup Final Season 50. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Huwag po kayo mahihiyang mag-subscribe sa mga bagong dating. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.